we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag amalem baya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Ninakaw ng hindi pa nakikilalang salarin ang motorsiklo sa loob mismo ng simbahan sa Mangaldan, Pangasinan. Pero ang inakala niyang walang nakakakita, sapul pala sa CCTV. Tutukan sa report ni Russell Simorio. Makikita sa kuha ng CCTV camera ang lalaking ito habang minamaneho ang motorsiklo sa bahagi ng barangay Kayanga, San Fabian, Pangasinan. Pero napag-alaman ng otoridad na ang minamaneho niyang motorsiklo, nakaw pala. Ito ang motorsiklong tinangay habang nakaparada sa compound ng simbahan sa Mangaldan, Pangasinan. Ayon sa security team ng simbahan, ninakaw ng suspect ang motorsiklo habang dumadalo sa seminar ang may-ari. May dumating na lalaki, may daladalang susi. Tapos inanong niyang ganun daw. Tapos umandar naman. Ang akala nung binatilyo, asawa nung babae. Dahil may daladala siyang susi, tapos kasanay na yun. Dahil mayroon na siyang master key na eh. Tumanggi nang humarap sa kamera ang may-ari ng motorsiklo, pero nananawagan siyang maibalik sa kanya ang sasakyan. Kaya tayo nagkakaroon ng checkpoint sa Kaoplansita para ma-prevent sila sa paggawa ng krimen dito sa bayan ng Mangaldan. Para hindi manakaw ang motorsiklo, payo ng pulisya, maglagay ng alarm sa motorsiklo, huwag iparada ang motorsiklo sa mga madidilim na lugar at huwag iwanan ang susi ng motorsiklo. Sa pool sa CCTV, ang pagpasok ng lalaki sa isang dormitory building sa barangay Tamag, Vigan City. Tinangay ng kawatan ng isang cellphone na nagkakahalaga ng 73,000 pesos, 10 US dollars, 10 Hong Kong dollars, 5 euros at 1,200 pesos na halaga ng pera. Nahuli ang suspect dahil sa pag-track sa cellphone ng biktima na isang college student. Nakilalang suspect na si Rolando Perez, 38 anyos. Wala pa siyang pahayag. Nung natrack na namin, agad kaming pumunta dun sa Gimod. At doon nila in-identify na yung suspect. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, bumagsak sa 9.7 degrees Celsius ang temperatura sa Benguet kaninang umaga. At kaugnay niyan, makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, enjoy ngayon ang mga turistang namamasyal dito sa Baguio City dahil na rin sa napakalamig na panahon. Mula sa San Ildefonso, Bulacan, maagang umakyat pa Baguio City ang pamilya Francisco para maramdaman ang kakaibang lamig sa City of Pines. Mapakalamig daw dito ngayon. Oo, kung hindi lang namin nabalitaan ganun, hindi kami akit sa Baguio. Naitala ang 11 degrees Celsius na temperatura sa Baguio City ngayong araw, habang 9.7 degrees Celsius naman sa Benguet. Asahan pa daw ang mas malamig na temperatura sa mga susunod na araw. Ayon sa Pag-asa, hindi pa nararanasan sa ngayon ang peak ng malamig na panahon. Yung mararamdaman nating lowest temperature, magpapatuloy ito, no? Kasi ang peak talaga ng ating lowest temperature is February. Bukod sa Baguio City, ramdam na sa iba't ibang bahagi ng Benguet ang malamig na panahon, kaya kanya-kanyang diskarte na para kahit papaano maibsan ng ginaw. Gaya ni Aling Lourdes mula sa Tuba, Benguet. Kahit na dubli-dubli na yung kumot mo, sobra. Komportan na nga ang kumot ko malamig pa rin. Kaya nakamidyas. Sa bayan ng Tublay, sa sobrang lamig ng panahon, nakararanas pa raw ng paminsan-minsang pagulan ng yelo. Sa umaga, malamig. Tapos sa hapon, malamig din.
kaya naka-jacket talaga. Medyo maliliit na ice. Naipaabot na rin daw sa Pag-asa ang umano'y pag-ulan ng snow sa Baguio City. Pero binigyang diin ng Pag-asa na imposibleng magka-snow sa City of Pines. Magkakaroon lang tayo ng snow like other countries, doon sa may mga negative, below zero, so temperature. Pero yung nakita ko kanina parang small amount of corn lang, parang flakes so pwedeng galing sa kanya yung fog, and then nakikita nila na parang may puting kan. So definitely not snow. Chris, kasabay ng malamig na panahon ang panawagan ng health authority sa publiko na magdoble ingat, palakasin yung kanilang resistensya para makaiwas sa anumang uri ng sakit. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galvan. Mababa ang posibilidad na may babuong bagyo sa pagtatapos ng buwan ng Enero. Ayon sa Pag-asa, di inaasahang lalakas bilang bagyo ang binabantayang cloud cluster sa bahagi ng Mindanao. Gayunpaman, magpapaulan pa rin pati na ang patuloy na pag-ihip ng northeast monsoon o hanging amihan sa Luzon at Visayas. Ngayong hapon, asahan ng mahinang pag-ulan sa ilang bahagi ng Isabela at Apayao habang uulanin hanggang mamayang gabi ang lalawigan ng Cagayan. Posible ang localized thunderstorms sa Visayas at mga pag-ulan sa Mindanao. Samantala, natapos na ang rehabilitasyon ng 18 silid-aralan sa Doyong Malabago National High School sa Calasiao, Pangasinan. Sundan sa ulat ni Russell Simorio. Lifted na ang ipinatupad na shifting of classes sa Doyong Malabago National High School sa Calasiao, Pangasinan. Natapos na ang rehabilitasyon sa 18 silid-aralan na pinondohan ng 6 million pesos. Nagkabit na rin ang electrical wiring sa mga newly renovated classroom. Sisimulan na rin ang installation ng water source at dagdag ventilasyon para maibsan ang epekto ng El Nino. Manggagaling ang pondo sa Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng paaralan. At ang aming division engineer ay nakapag-inspect na rin and told us na we could occupy the classrooms na newly repaired. We are working on the water facility naman. Kailangan namin lagyan ng mga tubig kasi bago yung mga CR. Sa pagbubukas ng mga newly renovated classroom, hindi na gagamitin ng covered court bilang learning shelter ng mga estudyante. Dati po is uncomfy po kami kasi sobrang init po sa gym area. Then ngayon po is comfortable na po kasi nasa loob na po. Tapos back to normal na po. Mas maaliwalas ngayon and very comfortable yung mga student. Sa sem break ng mga learner, iiral pa rin daw ang blended learning. Pagbibigay daan din ito sa mga guro na sumailalim sa mid-year review para sa rating system. Yung mga teachers, nag-assign sila ng mga modules for the students to work on while naka-sem break sila. Kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, One North Central Luzon. Samantala mga kapuso, isang big-time oil price hike ang nagbabadya ngayong linggo. May inaasahan na 2 pesos and 50 centavos hanggang 2 pesos and 80 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. Tataas din ang presyo ng diesel na posibleng umabot sa 1 peso and 30 centavos per liter. Habang sa kerosene, may inaasahan na 40 hanggang 60 centavos per liter na price hike. Ayon sa Department of Energy, epekto raw ito ng pagbaba ng supply ng langis sa malalaking bansa gaya ng Amerika. Agpataas naman ang demand ng ilan gaya ng China. Bukas, araw ng Martes, January 30, inaasahang ipatutupad ang big-time oil price hike. Samantala, isinasagawa na ang test flight para sa nalalapit na 30 taong selebrasyon ng hot air balloon flying sa Pampanga. Narito ang report. Yes, kapuso, it's not a drill. They're definitely back in the sky. Muli na namang nagbigay ng kulay at saya sa himpapawid ng parade grounds, Clark Freeport Zone, ang mga ipinagmamalaking hot air balloons ng Pampanga. Jam-pack ang pila ng mga tao na nag-abang para mag-selfie at groovy sa mga higanting lobo. Amazing. Hindi ko ma-explain. Parang nakaka-mesmerize sa taas. It was fun. It was
thrilling. Pero hindi lang yan ang sorpresa dahil maaari ring pumila para sa free ride ng titering balloons. Pwedeng ma-experience ang lumipad sakay ng hot air balloon ng hanggang 40 to 50 feet kung saan masisilayan ang top view ng parke na talaga namang swak sa mga bata at young at heart. A big check on the bucket list daw para kay James ang once-in-a-lifetime experience na ito kasama ang kanyang mga kaibigan. Sobrang nasa bucket list talaga siya. As in hot air libre saan ka makakita nun, di ba? Ayon sa grupo ng mga hot air balloon enthusiasts at Angeles City Four-Wheelers Club, muling ipinalipad ang mga higanteng lobo para sa test fly. Matagal na raw kasing hindi nagagamit ang mga lobo na nakatakda muling lumipad ngayong taon. Bukod sa mga regular hot air balloons, meron na ring mga mini and remote-controlled hot air balloons na nasa 10,000 cubic feet ang laki. Ang mga aktibidad na ito ay kabilang sa mga paghahanda ng grupo para sa selebrasyon ng nalalapit na 30-year celebration ng hot air balloon flying sa Pampanga na gaganapin sa Marso. Magsasagawa muli ng ilan pang test fly sa Pebrero bago ang selebrasyon sa Marso. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nagliyab ang isang pick-up habang binabaybay ang kalsada sa Dagupan City. Nakatutok si Joan Punsoy. Nasunog ang isang pick-up habang binabagtas ang kalsada sa barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Agad naman daw nakalabas ang driver. Wala ring nadamay na ibang sasakyan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nagliyab ang sasakyan dahil sa naputol na wirings nang pinamodify ang sasakyan. Nagdagdag daw kasi ng auxiliary light sa sasakyan. Ang pinakamainam po talaga siguro dito, lalo pagka may sasakyan po tayo, mas maganda na po mainam po na meron din po tayong fire extinguisher para sa sasakyan. 3 plantation site ng marijuana ang tumambad sa Philippine Drug Enforcement Agency sa Mount Littlban, Barangay Lukungan, Sugpon, Ilocos Sur. Tinatayang 1,706 square meters ang plantasyon kung saan pinagbubunot at sinunog ng otoridad ang nasa 11,100 na piraso ng fully grown marijuana plants at 1,800 na seedlings nito. Ayon sa PDEA, mahigit 2 million pesos ang market value nito. Wala namang naaresto sa lugar. Moreno kasanod tayo nga makatiliw tagiti cultivators na punada. Jadi karot kinaatayo na magnamat ti tropa tayo. Awan atin na halata. Sumungsugat pala si tropa kat amudan. Mabilis na kumalat ang apoy sa garahe ng isang bahay sa Barangay 27, Lawag City, Ilocos Norte. Bago pa dumating ang mga bombero, nagbayanihan ang magkakapitbahay para hindi kumalat ang apoy. Ayon sa may-ari ng bahay, posibleng nagsimulang apoy sa kanyang wini-welding. Walang nasaktan sa insidente. Pero paalala ng BFP, ingatan ang mga gamit sa bahay na pwedeng pagmulan ng sunog lalo't mainit ang panahon. Pag ganun po nagwe-welding po tayo, tingnan po natin yung mga kasangkapan na madali pong masunog at maging mapagmatsag, maging aware po tayo. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ngayon ngang nararanasan ang mainit na panahon, bunsod ng El Nino, mahigpit na binabantayan ng otoridad ang waste transfer facility sa Bangaldan, Pangasinan. Sa sobrang init ng panahon, karaniwang nagkakaroon ng sunog sa mga tambakan ng basura. Bagamat ayon sa Municipal Environment and Natural Resources Office, napakaliit ng tsansang magkaroon ng sunog sa tambakan ng basura dahil sa regular ang paghakot ng basura mula sa transfer facility papunta sa isang waste management facility sa Capas, Tarlac. Para naman maiwasan ang sunog, pinagbabawalan ng mga nangangalakal ng basura na manigarilyo sa lugar. Sa iba pang balita, nag-iisang centenarian lola sa Santa Ilocos Sur personal na nagpunta sa munisipyo upang tanggapin ang kanyang benepisyo. Atin siyang kilalanin sa report ni Ivy Hernando. Maituturing daw na isang memorable moment sa munisipyo ng Santa Ilocos Sur ang pag-akyat ni Lola Marcela Alvior. Hindi lang kasi ito isang simpleng araw, kundi ika-100 karawan mismo ni Lola Marcela na taga-barangay Pasungol, Santa. Nakasuot ng Filipiniana at naglakad mismo papasok ng munisipyo. With all the centenarians we have here in Santa, si Lola Marcela lang po ang nakapunta sa munisipyo namin at the second floor to receive her
25,000 pesos coming from the LGU. Aside from the 25,000, Lola Marcela also is our social pensioner. And the provincial government is will be providing also 15,000. And yung national is 100,000 waiting for the fund to... Labis daw ang pagdarasal ng mga kawani ng DSWD nung magkasakit si Lola Silang noong 2022. Pero ngayon, kita ang sigla sa kanyang mga mata at ngiti. Halos ayaw pa nga raw niyang magpaalalay sa paglalakad. Kwento ni Lola, wala naman sa kanyang pamilya ang nakaabot sa kanyang edad, kaya hindi rin niya inakalang aabot ng 100 taon sa mundo. Anong sekreto? Nga mga anak unay nga managkarne. Dating labandera si Lola Silang at nagkaroon ng 6 na anak. Sa loob ng 1 siglo, marami raw siyang natutunan sa buhay. Ang pinakamahalaga, magtanim daw ng kabutihan. Di aram idok nga nasayaan. Tikal na ba? Isumutihan ko ka nagiti apok ka na kakanaka. Sa kwentuhan namin ni Lola Silang, dama ang kanyang pagmamahal bilang isang ina. Kahit 100 taon na, hiling pa niya'y madagdagan ang buhay upang mapagsilbihan ang mga anak at apo. Tapno, masirdiak nagitan ako kan apo. Nawaikan niya apo, tinawad pa. Nga panagdiag ko tinabaw tinaga. Si Lola Silang ang nag-iisang centenarian sa bayan ng Santa. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Mga atraksyon sa water park sa Badoc, Ilocos Norte inihanda na para sa pagbubukas nito sa Pebrero. Ating pasyalan sa report. May giant inflatables na magsisilbing water activity ng mga turista. Floating cottages kung saan pwedeng rentahan ng 500 to 1,000 pesos at pwedeng magdala ng pagkain. Ito ang bagong atraksyon na aabangan sa water park sa Barangay La Virgen Milagrosa, Badoc, Ilocos Norte ngayong Pebrero. Bukod sa mga water activity, inihahanda rin ang La Virgen Milagrosa de Badoc Church para sa mga darayo. Ayon sa Municipal Tourism Officer, sigurado raw marami ang maengganyo sa water park lalo't mainit ang panahon. Certain napimpintas nga atraksyon, ti makitan to no agopining to met lang dito Badoc water park tayo. Bukod sa water park sa Badoc, pwede ring mag-birdwatching sa bahagi ng estuary o estero sa Poway National Park. Makikita rito ang mga egret, heron, Philippine duck, northern shoveler at moorhen na ilan lang sa klase ng water birds. Ganito rin ang makikita sa Barangay Gabo sa Luwag City. Pugad din ito ng iba't ibang klase ng ibon. Sa isinasagawang Asian Water Birds Monitoring, mahigit 2,200 na mga endemic at migratory birds ang naninirahan sa Ilocos Norte. Paalala naman ng DENR sa publiko, pwedeng tignan pero hindi pwedeng hulihin at huwag gambalain sa kanilang habitat ang mga ibon. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 2 katao ang patay sa pagsalpok ng motorsiklo sa isang tricycle sa San Jacinto, Pangasinan. Nakaalerto, Russell Simorio. Sa pool sa CCTV camera ang salpukan ng motorsiklo at tricycle sa Barangay Santa Maria, San Jacinto, Pangasinan. Habang tinatahak ng tricycle ang kalsada, sumalubong sa parehong linya ang motorsiklong mabilis ang patakbo. Kita rin nakaiwas ang isa pang tricycle. Patay ang 2 sakay ng motorsiklo na sina Jeffrey Tabadero, 26 anyos, at Cyrus Castillo, 17 anyos. Ayon sa pulisya, nagtamo ang 2 ng matinding sugat sa ulo at katawan. Base na rin po sa kuha ng CCTV, nag-overtake po itong single motorcycle. Na-encroach niya yung linya ng tricycle, kaya po doon na po nagkaroon ng collision. Residente ng Manawag ang 2 biktima na pauwi na sana nang mangyari ang insidente. Wala pang pahayag ang kaanak ng mga biktima. Sugatan din ang 2 sakay ng tricycle na nagpapagaling sa ospital. Kung sakaling magiging okay yung sitwasyon ng mga involved sa insidente,
makuusap sana sila. Pero ganoon nga po ang nangyari, kaya magpa-follow up po ngayon yung investigador po namin. Sa Bantay, Ilocos Sur, masdan ng rider na ito na nasa outer lane ng National Highway ng Barangay Cabalangan na naghihintay ng pagkakataon na makapasok sa inner lane nang biglang sumalpok sa paparating na kotse. Sa tindi ng impact, tumilapo ng dalawang sakay ng motorsiklo. Nasa pagamutan pa rin ng 23 anyos na babaeng driver ng motorsiklo dahil sa tinamong fracture sa tuhod. Sugatan ngunit ligtas na ang lagay ng angkas maging ang mga sakay ng kotse. Dapat pagka tatawid ka ng highway, dapat tingnan mo muna both sides. Hindi lang yung sa kabila lang yung tinignan mo tapos hindi mo naman tinignan kung may paparating. Ayon sa PNP, importanteng maging alerto sa pagmamaneho at siguraduhing clear ang parehong direksyon bago pumasok sa kalsada. Russell Simorio, One North Central Luzon. Basag na salamin ang sasakyan at nawawalang mga gamit at pera. Ito ang sinapit ng pamilya De Jesus nang dayuhin ng isang restaurant sa Barangay Bec, Binmalay, Pangasinan para sa birthday celebration. Wala pa raw 30 minuto habang kumakain sila nang tumunog ang alarm ng sasakyan. Natangay na pala ang bag sa loob. Tumanging humarap sa camera ang pamilya pero nai-report na raw nila ito sa management ng kainan at sa Binmalay PNP. Tuloy naman daw ang investigasyon at koordinasyon ng Binmalay PNP sa may-ari ng restaurant at barangay officials. Habang panawagan ng pamilya sakaling may makakuha ay maibalik ang mga importanteng ID, dokumento at medical results ng kanilang padre de pamilya na si Rodolfo De Jesus. Dahil naman sa pagdalas ng mga naitatalang lindol, muling nagpaalala ang Disaster Preparedness Team sa seryosong paghahanda. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents. Maging laging handa sa anumang sakuna. Ito ang palaging ipinaaalala ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office lalo't madalas na ang naitatalang lindol sa bansa. Nagsasagawa ng community-based drill ang PDRRMO kung saan bumibisita sila sa bawat barangay, mga establishmento at mga paaralan para magbigay kaalaman kaugnay sa lindol. Kahalagahan ng pagkakaroon ng knowledge tungkol sa lindol ay makakatulong sa atin upang una na dyan mailigtas po ang ating sarili at makapagligtas ng kapwa. Bakas pang epekto ng 1990 killer earthquake sa Dagupan City. May gusali pa ring naiwang tabingi dahil sa malakas na lindol. May mga gusali ring lumubog. Sa parehong pwesto rin umano na silayan ng 60 taong gulang na si Pakito ang pagtama ng lindol sa lungsod. Lumakas, tapos biglang nagkabitap-bitap tong mga kalsada. Nagbabagsakan yung mga salamin. Tubig na may halong buhangin na itim. Halos dikit na rin sa ulo ng negosyanteng si Bonnie ang kisame ng kanilang stall. Lumubog din kasi ito. Regular ang inspeksyon ng otoridad para matiyak ang structural stability ng mga gusali. Bumaba, nag-sink talaga, mga 14 inches. Kasi bumaba, nagpataas kami ng 14 inches din. Bakas pa rin ang epekto ng magnitude 7 na lindol sa St. Catherine of Alexandria Church na isang national cultural treasure sa Tayum Abra. Mahigit isang taon nang nakalipas nang tumamang malakas na lindol sa Luzon noong July 2022. Ayon sa parish priest, tinututukan ng National Commission for Culture and the Arts at iba pang concerned agencies ang pagsasaayos sa simbahan. Inaasahan na ngayong unang quarter ng taon ay isasagawa ang detailed architectural and engineering study na bahagi ng Phase 1 para sa restoration nito. Second DJ contact iti NCCA, dito united group ti different architects and engineers nga study mga adal nga talaga noan niya ti extent ti damage na ken no kasano iti aramiden nga talaga ken karaman na DJ financial study na. Maliban sa St. Catherine of Alexandria, isasama rin sa pag-aaral ang napinsalang San Lorenzo Ruiz Shrine sa Bangged at isa pang simbahan sa La Paz. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Sa iba pang balita, kabuang bilang ng modernized jeepney na umiikot sa Region 1 nasa mahigit 300 na. Sundan sa report. Nasa 333 modernized jeep na ang kabuang pumapasada sa Rehiyon 1 base ito sa tala ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 1 as of January 22, 2024. Yung MPUJ po natin ay Class 2
nasa 316 and yung nasa Class 3 po is nasa 17 units. So total of 333 po. Ang mga modernized jeep ang napiling kapalit ng mga traditional jeep na 15 taon o higit na ang tanda. Kasabay ng pagtalima ng mga jeepney operator sa consolidation para sa PUV Modernization Program, sunod naman daw na iniisip ngayon ng mga jeepney driver and operator ang napipintong phase out o pagpapalit ng kanilang mga minamanehong traditional jeep. Ayon sa Autopro 1 Pangasinan, bawat miyembro ng kooperatiba o isang driver ay kailangan ng isang jeep na imamaneho. Ganito rin umano ang kakailanganing bilang ng modernized jeep para makapagmaneho ang lahat ng miyembro ng kooperatiba. So ibig sabihin, kung 100 units na member ka sa co-op at na-consolidate yun, ganun din. 100 din. Parang 1:1 ratio yan. May ipapautang naman daw ang gobyerno, pero tiyak kulang pa rin ito. Kaya ang hiling ng samahan, sana PUV rehabilitation na lang ang ipatupad at hindi total phase out. Phasing out po will come later on. Yung ibig sabihin natin, yung pagpapalit po no, ng mga modernized jeepney, hindi naman po agad-agad po ito. So bibigyan po naman ng transition period po ito na may binigay po ang ating gobyerno at subject po yan sa mga guidelines. Kasama si Ron Alister Taniedo, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Mag-asawa mula Batangas naglakad ng 52 araw para makarating sa Ilocos Norte. Tunghayan sa report ni Gab De Luna. Ngiting tagumpay ang mag-asawang Mira at Jay Abrera nang makarating sa Ilocos Norte matapos ang 50 araw na paglalakad mula Batangas. December 6 nang simulan nila ang paglalakad. May gusto raw kasi silang patunayan. Kami po yung naglakas ng loob na mag-asawa na maglakad kasi gusto po namin ipakita sa tao na ang hirap ay sa isip lang. Na kapag tayo mayroong goal, mayroon tayong gustong gawin, wag natin pagpaliban. Ang tulak nilang kariton ang nagsisilbi nilang go-kart, laman ng mga damit, gamit, pera at pagkain. Minsan, nakikiligo at banyo raw sila sa mga gasolinahan. Pero malaking tulong ang mga taong kumukupkup sa kanila. Pero nakita namin along the way ng mga tao na sumusuporta sa amin. Sobrang masaya, hindi kami nakakaramdam ng hirap. Tapos, syempre sa gabi, nagpapahinga naman kami and then sa Sunday po kasi maghapon pahinga kami talaga. May mga rider at PNP rin na tumutulong sa mag-asawa upang masiguro ang kanilang kaligtasan sa daan. Lahat po ng madadaanan po nila, meron pong mga riders po na mag-aabang po sa kanila hanggang pagudpud po. Ganyan po mga taga Ilocos Norte po ma'am. Matulungin po, yan. Yan po ang trademark natin dito. Matapos ang mahigit 470 kilometers walk mula Batangas, 5,000 kilometers daw ang target ng mag-asawa. Kaya tuloy ang kanilang Lakbay Pilipinas journey sa Cagayan. Kasama si Reynold Velasco, Gab De Luna, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.